have died to sin, how can we continue to live in it? So ang tubag sa pangutana, magpadayon batas pagpakasala aron dagaya ang grasya sa Ginoo. Ang tubag dili jud ka dapat magpadayon sa pagpakasala kay wala man na gitudlo sa Ginoo sa ato ang magpakasala. Ang gitudlo sa Ginoo sa ato, maglikay ta sa pagpakasala. Bisan na ay grasya sa Ginoo. Pero ang gusto sa yawa, magpadayon tas pagpakasala, maglunang tas pagpakasala, kay gusto sa yawa nga ihagsa tas impyerno. Nganong gusto ang Ginoo nga muundang tas pagpakasala, mulikay tas pagpakasala, kay gusto siya nga diin makaadto tag langit. Ang makaadtog langit, dili man itong naglunang sa pagpakasala. Katumang ningkamot, naglikay sa pagpakasala. So that is why ingon sa pangutana, na magpadayon batas pagpakasala aron ang grasya sa Ginoo dagaya. Ang tubag, dili. Kay namatay na kita sa sala. Ano siya namatay sa sala? So, ang tao nga diin, nag-fully surrender na sa Ginoo, ang tao nag-fully surrender na sa Ginoo is dili na siya ulipon sa sala. Di na siya ulipon sa sala. Di na ta gigamhan sa sala nga diin, masige na jud pagpakasala. That is why we need the power of the Lord. We need the power of the Lord. Wala tay gahom nga diin kining makadaog ta sa sala. Only the power of the Lord Jesus Christ. That is why sa pag-connect nato ni Jesus Christ, naatay access nga diin naatay kasiguruhan nga di magdaog kuntas atong kaugalingon batok sa sala. Kay ang gahom ni Kristo nga nihari sa atong kinabuhi, kung gipahari man nato siya, makita jud na. Sumunod ito, pasulod nato ni Jesus atong kinabuhi, ato siyang tugutan, mamuhat sa atong kinabuhi. Di kay pasunod lang nga, wala lang. Ato siyang istoryahon. Di ba? Kung naa kay bisita, dili pwede nga di mo na istoryahon, di mo entertainon. Di ba? Kung gipasulod nato si Jesus atong kinabuhi, ato ba siyang na-istorya? Ato ba siyang istorya nga, Lord? Tabangit tawang po kamo. Ang palibot, dautan. Kung sa man na klase sa inyong pamilya, na nagpatumang sa, ulipon sa sala, nagsagol ka, gusto kang di pa pareha nila, istorya ko na nato si Jesus. Kaya matod pa din dili yun gusto ang Ginoo, since we have died to sin, and how can we continue to live in it? Sa ingon ni Pablo, nabanhaw na ako ba ni Kristo? Let mo gawa sa taana, Galatians 2:20. Diyon sa niya pag-describe ang kaugalingon sa diha nga nakabalo siya sa kamatuuran o iyang gitugyan ang iyang kaugalingon nga tukang Kristo. Galatians 6:20. Okay. My old self has been crucified with Christ. Ang akong karaan nga pagkatao, nalansang na uban ni Kristo. Diba kung nalansang na ka, wala na kay kuan nga, makamove, wala na kay freedom to move sa imong gusto. Muna nga, sa diha nga nalansang si Kristo Jesus, gilansang to siya para sa atong sala. Apil ang atong sala ato. Umatod pa, it is no longer I who live, di na ni ako ang nabuhi karon. Kini akong kinabuhi karon dili ni ako but Christ lives in me. Si Kristo na nga nagpuyo nako. Siya na ni hari sa akong kinabuhi. Di na ako'y hari sa akong kinabuhi. Di ba sa una kita may hari. Siya birakaan na to na? Siya isog ka. Di ba nga na kinaiya sa una. Apan sa diha nga gitugyan nato atong kaugalingong Kristo na ay kausaban. Kung naa may kausaban, mupadayon ang kausaban into the greater changes sumala sa kagustuhan sa Ginoo. Muna ato nag-i-design nga Lord,
Ha? Usba pag ayo akong kinabuhi. Diba? Usba pag ayo akong kinabuhi. Sumala sa imong gusto. Nate, istorya na to sa Ginoo na. Nga naman. Ha? Kaya malipay ang Ginoo siya istoryahon. Diba? Malipay ang Ginoo siya istoryahon. Ha? So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kining akong kinabuhi karon. Dili na ni ako, kang Kristo na ni. Muna kay kang Kristo naman, siya matuman, siya matuboy. Ha? Di kita. Sa adlaw sa panimbahon, naghatag-tag panahon niya, kay iya man ang adlaw. Sa panahon sa pag-ampo, muampo ta. Kay lain-lain man ang mga activities nga itong ginahimo diri sa libutan para sa Ginoo, para sa atong trabaho, para sa atong pamilya. That is why we need God's guidance na mabuhat nato ang atong activities, magbuhaton sa atong pamilya, mabuhaton sa atong trabaho, buhaton nato sa atong pagsimpas Ginoo. Dili pwede nga, akong i-workout, ganyan ang pagsimpas Ginoo. Lahi na nga area ang sa pagsimba. Kay, matod pa, sa isa ka semana, isa ka adlaw gipangais Ginoo. Ug naay mga week nga mga gatherings, pre-meeting usa pa diha nga mga meetings, muna. Pero atong sa pamilya, daily na siya. Sa atong trabaho, daily gyapon na. And we are accountable to God for that. Malubag ta sa Ginoo giunsa nato na. Muna atong sabton, nga naatay mga obligations nga diin atong i-work out, kay kung di nato na i-work out, is manubag gyapon ta sa Ginoo ana. Sa atong kaugalingon. Hallelujah. Sumatod pa din di na ako nabuhi kundi si Kristo na ang kining kinabuhi nga pagkinabuhi ning aning gutan-on nga lawas di ako ning gisalig. Ako na ning gitugyan sa Dios. Di na kita mo'y matuboy. Hello, maulaw to sa Ginoo. Ngadiin, adlaw niya is siya gid masuba tuboy. Hello, di ba? Kung naatay pagtahod sa atong ka-meet up, diba? Kung naatay pagtahod sa atong ka-meet up, unsa may atong buhaton? Maglangay-langay or mag-agpas? Diba? Kung naatay pagtahod sa atong ka-meet up, atong katagbo, maglangay-langay or mag-agpas? Mag-agpas. Ingana siya. Kung ingana kasimpolo, ingana ang matuuran, kabalo si Lord, kung kinsay nagtahod sa iya sa pag-meet up during the day of worship. Hallelujah. Kung naamay dulongganon nga tao, tinahod nga tao diri sa atong syudad, sa atong nasod, tungod sa imposition. Remember, labaw pa gid ang Ginoo sa kinsang position diri sa atong syudad ug sa atong nasod. Nga na siya kasimple. So kung wala nato na nasabti, it means, kulang pagid ang atong nasabtan. Kung kinanglan, ato nang i-work out pag-ayo. Okay, let's go back to Romans chapter 6. Let's move on now to verse 3. Or have you forgotten that we were joined with Christ Jesus in baptism, and we joined in Him in His death? Namutana na po. Nakalimot ba mo? Nga nahiusa na kita kang Kristo Jesus diha sa bautismo. Nahiusa na kita diha sa bautismo. Unsa na nga baptism? When Jesus died, nalubong na kita. When Jesus rose up from the dead, nabangon na punta. Hello? Bangon na punta. That is why gusto ni Lord nga atong ilkon, atong dumdumon, unsa ang mga butang nga din gusto sa Dios masabtan nato o nalandungan nato aron nga ma-work out nato. Kay kung di ta kasabot, di ta pamalandong, di nato na ma-work out, di nato na matrabaho. We join with Him in His death. So, terus among ko nahiusa niya nakaiusa ko niya sa kamatayo. When we receive Christ Jesus, unsa gitrabaho ni Jesus at the cross, nakaambita. Nakaambita.
So katong wala pa ni connect sa Lord, kailangan mo connect sila. Nya, pag sa connection, dili na ending, it's just a beginning. Oh, it's just a beginning. Beginning of a relationship. And to strengthen a relationship, it should be worked out. I-work out din na siya. Makikistorya. Makikistorya taniya. Anytime. Anywhere. We can do that. Let's move on to verse 4. For we died and were buried with Christ by baptism. Kaya namatay kita uban ni Kristo, nabanhaw kita uban ni Kristo, pinaagi sa bautismo. So munang kinahanglan kita mabautismuhan ta into the body of Christ, and we also have to experience the water baptism. The water baptism. Magpabautismo ta diya sa tubig. After nga nagdawat ka kita ni Ginoong Hesus. Ug mao na ang baptism nato, we follow the biblical principle about baptism. It's not about sprinkling, dili pagkuan lang, pag pisik-pisik, but immersion. Because ang message ana, gilubong ka ba ni Kristo, and then nabanhaw ka ba ni Kristo. Di ba ang tanan nga makuan sa tubig, ang tanan magtuso sa tubig, naagi paghugas, na ikalimpyuhan. That's another principle nga itong sabto. Gani si Jesus, kung dili pa importante ang water baptism sa ang tamag-bautismo si Jesus. Ginoo biya siya. But he did it as an example, as a model, that kung nagkinangan siya nagpabautismo, magpabautismo po ta. That is part of obeying, obeying to follow Christ. Part na siya sa pagtuman nato sa pagsunod ni Kristo. Umatod pa din ni and just as Christ was raised from the dead by the glorious power of the Father, ingon nga si Kristo Jesus, nabanhaw gikan sa mga patay, o pinaagi sa mahimayaon gahom samahan. Now we also may live new lives. Muna, sadya nabanhaw si Ginoong Hesus, gikan sa pagkamatay niya, wala ba siya nailhi? Wala na nakabantay sa ikan, naanay glorious niya nga appearance. May mayaon nga dagway. Kato naguban to, tinunan niya paingon sa Imos. Imos means hot spring. Si Jesus ang kauban. Sige sa istorya. Sana, kanang, diba, nalansang ba ito si Ginoong Hesus? Hindi katong isa, si Jesus nag-uban-uban nila. Isa nga, sa din naitabo, isa nga, ikaw na lang giniwala sa'yo, doon siya naitabo. Ang ginganlag Jesus na lansa na gilubong. Nya kauban na sis binabanhaw na. Yung mga panahon kauban na nato si Jesus kapag wala nato nga recognize. Yung mga ingana. Tungod kay ang atong huna-huna. Napokus lang din sa kalibutanon. Wala ta naka-discern sa spiritual aspect, sa spiritual nga naman. Dili man kita maka-discern ana kung ang atong huna-huna pulos lang yutan-on, pulos lang kalibutanon. Kinang mamalandong tag-ayo. Hallelujah. Mobita na nga atong sabto ng pulong sa Ginoo, every time there is a teaching that is given to us na ipatulod ang ginahatag sa atua. Umatod pa din hallelujah. Now we also may live new lives. O kita usab makabaton kitag bag-o nga kinabuhi. Tanawa si Pablo o si Saulo. Sawa pa nabago yung kinabuhi, kontrabido gigay siya sa mga tinunan ni Jesus o bisan si Jesus. Apa sa rin nabago siya, nakasabot siya sa tawag sa Ginoo, nabago yung kinabuhi, is nagwali na siya. Sa una ang magwali, kontra gahiblaron din siya. Padaya sa diha, nabago yung kinabuhi. Kaya di-connectar siya sa Holy Spirit. Si Jesus is nagpadayag. Nga diin, siya gayud ang nagtawag ni Saulo sa dalan sa Damascus. Yung si Saulo, "Are you Lord? I am Jesus whom you persecuted." Ako si Jesus nga imong gilutos. That's the Spirit of Jesus. Ug sukod ato in the book of Acts chapter 9, nasabtan nato nga diin nabuta siya tulog ka adlaw.
and then gipandungan siya sa kamot ni Ananias, unya pagpandong sa kamot ni Ananias, nanggawas sa mga himbis ay mata nga nakatabon sa mga mata, nga dili siya makasabot sa kamatuuran, moto o sinitabo. Sa diha nga tulo ka adlaw gikan ato. Wa po siya kaon. Kaon na din sa pagkuman, sa nalabas ko yung lawas, nagwali na siya. Nga naman, nabago yung kinabuhi. Ang tao nga nabago yung kinabuhi, magsugod na siya gwali sa gibuhat sa Ginoo sing kinabuhi. Ang una natong masulti sa kabaguhan, ang atong kinabuhi giun sa tagpagbago. Gawa pa man kaitay, di pa matakabisado sa mga bersikulo. Ang gibuhat sa Ginoo atong ipadayag nga, grabe gid kagamanan ang Ginoo. Grabe gid siya kagamanan. Gibag-o jud ko niya. So, isa nga mailhan nga naanat ang Espiritu sa Ginoo sa to, naatay kabaguhan. Pero ako isulti sa inyo higsuon, ayaw pagsalida kay kabaguhan. Gusto sa Ginoo daghan pagkabaguhan may tapos imong kinabuhi. Di ba? Gusto tagdagan bago sa nina. Kung gusto tagdagan bago sa nina, bisag ukay-ukay, bago gyapon na kay basta bago pa nimo na gamit, bago ra gyapon na. Hallelujah. Gusto sa Ginoo na akay gustong kabaguhan sa imong kinabuhi. New changes. Hallelujah. Ito, we may live new lives. Magkinabuhi na kita bag-o nga kinabuhi. Ang pangutana, kung sa may kabaguhan sa itong kinabuhi ka, same as before na pagyapon. Wala ba tayo pangandoy nga di madut-dut tas Ginoo? Wala ba tayo panandot nga makailatag ayos sa Ginoo? Kung wala ta nangandoy ana, di kita maabot sa kabaguhan sa level ana nga level. Let's move on to the next verse. Since we have been united with Him in His death, we will also be raised to life as He was. Kaya nahiusa naman kita ni Kristo, matod pa diya sa kamatayon. Kita usab, mabanhaw diya sa kinabuhi sama sa iyang na sinatian. Ituyo na sa Dios pagpadayag. Aron masabtan nato nga ang natanang nahiusa ni Kristo ug nagpadayon og paghiusa ni Kristo, nakig-connect ni Jesus, nagpadayon ang connection, di-strengthen ang connection. Aduna gid tay dako nga kasiguruan nga din langit atong padulngan. Magkinaon sa may tabo ni kalibutan. Unsa tong balita? This week ba to? Last week ba to? Na nag-date dito sa diversion road dito sa kining Agura dapit. Ang laki gipatay, ang babae gi-rape. Bis enjoy sila kamatayo nga naman. Wala na side unsay dangata sa tong kinabuhi. Muna as we go deeper in this study, masabtan na itong ayo unsay gusto sa Ginoo sa itong kinabuhi. Na ay maayong plano ang Ginoo sa itong kinabuhi. Ang maayo niyang plano sa itong kinabuhi nga ato po babangan o kagalingon nga diin magkapahimuot sa Ginoo. Kaya naman, na may man's part o na ay God's part. Hello? Man's part. Sa trabaho sa tao o napoy trabaho sa Ginoo. Hallelujah. Okay, let's move to the next verse. We know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. Nasayod ta ng atong karaan nga pagkatao na lansang na uban ni Kristo o aron nga ang sala wala na igahon sa itong kinabuhi. Diba? Ang bisan unsang gilansang, kung mapuok na pagkalansang, di na basta-basta mataro. Di na basta-basta matangtang. So si pasabot, ang atong kinabuhi, ipadutdut kaya si Ginoo, ipalansang pag-ayo, aron ang Ginoo na mo hari sa itong kinabuhi, siya na matuboy sa itong kinabuhi, di na ta makagara-gara sa itong kaugalingon, di na ta kagara-gara itong kaugalingon nga magpatuyan pa sa pagpakasala. Ipalansang, Lord, akong kinabuhi, malansang ni mo Lord, na ikaw, Jude, ang mukhari sa mong kinabuhi, di Jude ako maghari-hari. So, aron nga mawa, ang gahong puno sa sala, hawala na. So, kinsa may nagpaluyuan ang gahong sa sala? Ang yawa. Kung naay gahong sa sala, naapoy gahong nga makapawala nato
sa pagkaulipon sa sala ug kanang gahumag gikan sa Dios. Muna mga itagtabang, Lord, tabangi jud ko. Sa usa man, ito kas mga pag-ampo nga, Lord, tabangi jud ko. Magpaubos ka, Lord, tabangi jud ko, Lord, tabangi jud ko. Giyahi jud ko, Lord. Nga di ko ulipon sa pagpakasala. Liguna ko, giyahi ko. Tagaan din kanilo ng sitwasyon. Padayon og ampo, padayon og ampo. Nga naman, di ba? Ang bisan kinsang mutawag diri sa kalibutan, asa dapit na nga agency, asa na dapit nga opisina, is ilaging katungod nga mutubag. Kung mutubag sila, mo response dahil na sila. Kung naay mga agency nga ingana mo response, labaw gid ang Ginoo, automatic siya mo response. Hallelujah. Remember that we enter into a relationship, not a religion. Karelasyonan atong isugdan di ang Kristo. Anytime na mag-istorya sa Ginoo. Anytime and anyone. Ang bisan kinsa nga mo tawag sa Ginoo. Dako magsala o gamay sala. Nga gusto na mo disconnect sa sala. Entertainon sa Ginoo ba? Yes, nga naman. Muna'y gusto sa Ginoo. Nga mapali, kahit sa sala, masipak ta sa sala, ma-separate sa sala. We are no longer slaves to sin. Di nata ulipon sa sala. Praise ako sa una. Grabe ko mamalikas. Moto'y unang milagro nga nadawat na ko. Ang espiritu nga diin nga nag-ulipon sa kundila nga mamalikas, wala na. Tingala lang ko. Wala. Isa na. Hangtod daghan kabaguhan ako na notice akong kailing. So, dili ta magsalig nga ana naman ko'y baguhan. Kung naa ka na matikdan nga di maayos imong kagalingon, iampo nas Ginoo nga Lord, baguha ako sa to, baguha Ginoo ang kinabuhi. Atay mga struggles. Ikaw sa Ginoo, i-cry out sa Ginoo, itukan sa Ginoo, Lord, ikaw ra jud namuhat Ginoo, jud ko'y mahimo sa akong kagalingon. Tuwa ko'y mahimo kung way tabang nimo. So nakikistorya ta sa Ginoo. Kaya ang relationship is kinanglan but strengthened through communication. We have to talk to the Lord. Di ba kadumdumo sa before si Jesus is gidako? Nakikistorya siya sa iyang amahan sa Garden of Gethsemane. Sa amahan ko, akong pwede pa lang, o pwede lang isaylo ang kupa, ang kamatayon, apan ang imong kabubuto na tunga. Nag-istorya siya sa amahan. Nag-istorya siya. Apan ang imong kabubuton mo ay matumang. Kaya naman, talking to our God is one of the best way that we can do. Nga naman, maayo na mag-istorya tas ato Ginoo kay sige ta istorya siyawa. Mga tao nga mag-uhunon pag kinabuhi, sige lang panawag og yawa. Kada taon-taon istorya sa isa ka sentence daghan ka istoryang yawa gitawag. Yung may gusto ato imperno. Ang gusto mo atong langit. Okay, let's move on to the next verse. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Sa diha na, namatay tao ba ni Kristo, nahimo na tang gawasnon gikan sa gahom sa sala. Diba? There is power that can set away, hallelujah, gikan sa pagpakasala. And that's only the power of Jesus Christ. We need the power of Jesus Christ para mahimo ta madaugon sa sala. Ang yawa ra ba gusto ginya itukmod ta magpakasala, gusto itubos pakasala. Ang Ginoo pod gusto pa ni hawaso tas pagpakasala. Mo nag-asa man ka modapig sa yawa or sa Ginoo. Asa man ta modapig sa yawa o sa Ginoo. Kung sa side tas Ginoo, tabangan ta niya nga magbadaugon batok sa sala. Apan kung sa side tas sa yawa, itukmod kita pagpakasala. Ingon pa ni Joshua sa Joshua 24:15. Choose you today whom you will serve. Pagpili karon sa inyong alagaran. Apan ako akong pamilya, mga lagad jud mis Ginoo. It's a decision. Kining atong decision importante jud ni. Kung wrong atong decision, ay daghan kaayo
kapakyasan. Pulos kinakapakyasan. Kung right atong decision, dako kaayong kalampusan, kadaugan. Hello? That is why, when we are in the side of Jesus Christ, in the side of our Lord, even our decisions are right, are guided by the Lord. As long as we ask His guidance in our lives, samtang mga itagiya sa Ginoo sa atong kinabuhi na agi guidance. Muna sige tag istorya sa Ginoo, sige tag istorya sa Ginoo. Dili lonely imong kinabuhi kung sige kag communicate sa Ginoo. Di kay, nino man akong kinabuhi, di ko ato sa barkada, di ko ato sa mga friends nako. Kung imong kalipay na pas mong barkada, it means wa pa gid ka grow up sa imong spiritual. Hallelujah. Remember, parts of maturity is spending time with the Lord. Great time, quality time with the Lord. Sa daily, matod pa ni Jesus, can you not tarry for 1 hour with me? Dili ba mo makahatag og isa ka oras nga panahon para kanako sa pag-ampo? Moses spent time 40 days and 40 nights with God alone on the Mount Sinai. Kagabi hapon na napasura. Because the more we spend time with God, is the more nga diin ma-enjoy nato ang time nato sa Ginoo. Maka-receive kag mga revelation sa Lord, mga pagpadayag. Nga diin maghatag nato dugang pang kalig-on sa pagpangalaga sino, dugang kalipay nga diin nindot man diay ning kaistorya natong Ginoo through prayer. Tagaan ka niya og mga revelations nga moani mo na. Hallelujah. So we are free from the power of sin. Gawas dunta gikan sa gahom sa sala. Madaugon ta. Madaugon ta. So, ngano di malagi ko madaugon? Naapay kakulang mo nato. Ngano di malagi ko madaugon ingon da madaugon? That is why we need to be closer to God. The more we are closer to God, the more we are strengthened. And the more we are strengthened, the more there is an assurance of victory. Na ay kasiguruhan sa kadaugan. The more we are far from the Lord, the more we are near to our defeat. The more ta magpalayo sa Ginoo, the more ta nga gapaduol sa atong kapakyasan, atong kapildihan. Hallelujah. Let's move on to the next verse. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. Kaya namatay naman kita uban ni Kristo, nasayod kita, nga mabuhi usab kita uban kaniya. Let's move on to the next verse. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has any power over Him. So yun din nati kasiguruan ni ini tungkol kay si Kristo, nabana kamangikan sa mga patay. O dili gayud siya mamatay og usab. Ang kamatay no wala nay gahom diha kaniya. Sula nay sunod nga panahon nga magpakamatay pa si Jesus. One day good siya kamatayo. Ang kamatay no wala nay gahom diha kaniya. He won over death. Iyan ang gidaog ang kamatayon. So that is why kung atong sabton sa 1 Corinthians chapter 15 man siguro na tanaw sa nato ni 1 Corinthians 15. Okay. 1 Corinthians 15 verse kining 54. Paingon sa next verse. Okay. Then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. Kung ang atong lawas nga mamatay, mabalhin na mausab na kini ngadto sa lawas nga dili na mamatay. Ano mo ng incorruptible body. Matud pa, ang kasulatan is natumana.
Ang kamatayon nag-ingon nga diin gilumoy na diya sa kadaugan. Wala nay luna ang kamatayon. Ang kadaugan na mooy ni sana naghari. Death is swallowed up in victory. Gilamoy na sa kadaugan ang kamatayon. Let's move on to the next verse. O death, where is your victory? O death, where is your sting? Sa o kamatayon, asa naman imong kadaugan? O kamatayon, asa naman imong kalala? Kinsay makabakti sa lalas kamatayon, kadturang wala kadawat og kaluwasan. Sakit gid sa ilaha. Ang di ba ang sting is lala. Muna nga, kung mamatyan sila katong mga tao, wala pa ka-connect sa Ginoo, wala kabalos ka matuuran. Kung mamatyan sila, mura na yung end of the world. Grabe gid ka subo. Muna to sa una mamatyan is magluto gid sila. Itong gid tanan, it means nagbasuanan gid sila. Ay dapat rapot nga naman. Kung wala ka kasiguro langit impierno, magsubo siya ka impierno man paingon to namatay. Sakto dili. Wala ka kabasas, di na tumabasa sa Biblia. Kaya sa daman namatay si Abraham, namatay si Noah, namatay si David, nagluto sila. Nagitom sila tanan. Nangay kasubanan tungod kay namatay. Pero dili nga nagsalinag itong tanan. Sa kamatayan, asa naman ang imong kadaugan? Asa naman imong lala? Di ba kanang lala pretty juice kita dosa? Okay. Wala na asa ang kamatayan, asa naman imong kalala? Next move on sa verse. Next verse. For sin is the sting that results in death. Unsa daw ang naghatag og kalalas kamatayan? Ang sala. Kanang injection bitaw. Dili man na mo'y naghatag og kalang kalala. Katumang katong medisina man. Tambal. So ang naghatag og kalala sa kamatayon mao ang sala. So ang tao nga diin wa pa siya namatay is nakadawat ng kaluwasan. Kay part sa kaluwasan ang kapasailuan sa sala, wala nang lalas kamatayon. Kaya ang naghatag lalas kamatayon ang sala man. Mo nang every time nga diin kita makasala, kita nga ang atong relasyon sa Ginoo okay. Gina-remind ta ops dito maayo. Hindi tag pasailuan jud ko. Kung wala na nag-remind nimo sa imong sala, delikado na na. Wala na magpa-realize sa mga sala to. Delikado na na. Pero once kay gini-remind ka sa nga, oops, dili to maayo. Ngayon ka Lord, sorry ka iso kayo. Wala na, once nga dili ka i-remind sa Holy Spirit sa imong sala, sa imong sayop, hulba na na ba? May pang cellphone kay mo grabay reminder, hapit na ang expire imong load. Ang imong storage gamay na lang nabilin, nag-remind. Di naka-remind sa Holy Spirit sa imong sala. Kuyaw na na ba? Ang Holy Spirit nagbiya na dyan nimo. Hallelujah. So to, for sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. Kaya ang sala mo'y naghatag og kalala matud pa nga niresulta og kamatayon. Ang lala sa kamatayon mo, ang naghatag kalala sa kamatayon mo ang sala. Munang sakit gid kaayo sa nangamatyan. Katong kamatayon sa loved one sila. Kay nganuman tungod kay ma-feel nila nga diin ang spirit nga diin sa kangit-ngit na adyo. Pero nganuman ang Christian mamatyan, dili man ma-feel nga nagrabig yung pagsubok. Pwede ra sa ato mangang tatagbibo kay di man ta nagsubok. Pero sa uban, mingaw jud ang kanta. Hallelujah. So ingana, ang naghatag kalala sa kamatayon mao ang sala, ug ang balaod naghatag og the law gives sin its power. Ang balaod naghatag sa sala ug gahom. Let's move on to the next verse. But thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Ipadayag kinsa naghatag natong kadaugan batok sa kamatayon o batok sa sala, mao si Ginoong Hesus. But thanks be to God. Thank God apan dalay ko ng Dios nga naghatag natong kadaugan batok sa sala o kamatayon, pinaagi kang Ginoong Hesukristo.
So muna, kinahanglan nga, okay atong relationship kang Kristo Jesus. Nga naman, kung okay atong relationship kang Jesus, anytime siya mutabang na to, magmadaog nun sa atong sala. Anytime siya muhatag na itong kabaguhan, anytime siya nga diin na i-progress atong kabaguhan sa atong kinabuhi. Progress. Oh. I-progress ang kausaban sa atong kinabuhi. Kung naay timailhan ganin, ganahan kag basa sa pulong sino, ganahan kag pamati sa pulong sino, isana nga nindot nga pagkabaguhan, nindot nga telemad-on, nindot nga manifestation. Apan kung di ka ganahan sa pulong sino, it means kinahanglan mag-check and balance ka sa imong self. Kaya kung dili taganan sa pulong sa Ginoo pamati, na di po taganag basa sa pulong, di magani taganag pamati kana pagbasa, na pagpamati di naman mo basahon, mura man ang bation. Hello? Kuyaw na siya. Kaya nga naman, di ba? Kung di nakabati og kagutom sa pagkaon, maayo na dili. Timain na na something wrong sa imong kabuhi ka na. Spiritual kabuhi. Unsa hinungdan nga ang tao ibati og gutom sa pagkaon, kaya na gikabuhi siya. Kung di nakaganahan pamati sa pulong sa Ginoo. Labi nang dili nakigaganahan basa sa pulong sa Ginoo ing nako. Mas arat-arang to pamati kay pamati ra ka magbasa. Na di pagiganag basa, na delikado na jud na. Yung sa mahinungdan anang sige kabuhi si kabuhion. Kung sinungdan anang nangabuang gani, ang sinungdanan kabuhi ra ba na? Di ba? Kung sinungdan anang mga tao nangabuang, napasarag kaon, hangtod di kabuhi, hangtod nag-worse ang kabuhi, nisaka ang hangin sa utok, nabuang na. Nya, dili ba ya mahit maayo nga inyong tagbuang? Hallelujah. Umatod ba din nga ang naghatag nato og kadaugan sa gahom sa kamatayon o gahom sa sala mao si Jesus Christ. Ito, mo tong ingon si Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. Mabuhat nako ang tanan, pinaagi ni Kristo nga naglig-on ka nako. Nga naman, siya na sinati anak, iyang nadawat na sinati niya. Nga ang si Kristo naglig-on niya, naghatag niya og kadaugan batok sa sala. Naghatag ng kadaugan batok sa iyang negatibo nga nahuna towards mga followers ni Jesus ug ang Jesus mismo. Nga naman, kung wala tay kabaguhan sa tong kinabuhi, it's an alarming. Let's move on to the next sa Romans chapter 6 ganina. Balik ka sa Romans chapter 6. Ang tatang verse. Wala pa dahil dili sa taday kana pa dahil sumpad. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Nagdasig si Pablo. Busa maigsuon ko babae maglaki. Kinahanglan lig-on ka mo, immovable. Di mo matarog. Di na mo matarog sa pagpangalagad sa Ginoo. Di kay gabayng bikil, ay, di na ko padayon. Hello? Kasi kaila dinig makahiya nga tanong. Diba? Masanghiran na nimo, mo deform na iyang itsura. Unya taod-taod pa na siya mabalik. Oh, mawala gid ang beauty niya, normal beauty basta masanghiran. Dili siya masakiran, di siya. So na mga panahon, kung ingana ta nga Christian, gamay nga bikil, masakiran ta, malain na dayon ta, muratag makahiya. Kini nga tanong diri, believe sa ko nga tanong diri. Ano yun? Usahay na yung mga panahon nga nagbitay na gina siya. Nagbitay man na siya, pero maurag yapon yung lips. Ang uban kung magkuan na, madetach na siya, maggamay na mabilin, malaya na gina siya. Kani siya nga tanong, is bisag pag nag-ana na siya, nakita niya pa ng beauty pero wala nagkuan na, nagbitay na siya, basin kani. Why? Kasi pasabot ana. Na ay mga Christian nga diin, bisan og nasamdan, bisag nasamdan, bisan og na sa tawag ana na kuan sa uban, nasakiran sa uban, napikil, nagpabilin gihapon. Amen. Hello? Yung mga panahon ingana. Nagya po ko'y tanong dito speakers. Gamay na lang ginabilin gigas ang sanga. Pila na, isa nang sa kabuan o kabuan.
Ako plano ato itanong na ko to siya kuan aron wa pa man ako na lugar. Buhi gyapon siya, pero gamay ra gid ang nabilin niya sa iyang urang panit niya na tatak sa punuan. Pero uban atong tanong dili na to malaya na to. Wa po gid nalaya iyang lips, wala gid siya nang sa. May mga panahon anak, kung ligom ta bisa unsa o bikil-bikil sa uban, bikil-bikil sa yawa, gamit sa yawa, di ta ma-change. Sa tos, be strong and immovable. Kinanglang ligom ta o di ta matarog. Di ta matarog sa pagpangalagad. Di kay, ay, wa naman nangalagad si Kuan, di na lang po ko, murag ma-discourage naman ko. Remember, si Joseph, siya ra isa nga Hudiyo sa Egypt. Kuya, apa nang iyang pagtupagsalig sa Ginoo? Wala niya biyay, wala niya talikdi. Nag-change ang iyang looks, wala na kaila maigsuon kung sa kinsa na siya. Kay Egyptian looks na siya. Pero yung pagtupagsalig sa Ginoo, yung communication sa Ginoo, wala na tarong. So sinita po, ipanalangin siya sa Ginoo. Nagbabunga ko ang Jacob. Kung ang bunga, na-save niya iyang pamilya gikas sa gutom. Kasi mensahe anak, kung mapabilin ta sa pagpangalagad sa Ginoo, unsa may mahitabo, masidunggan ang Ginoo, o makatabang ta sa uban. May muta usa ka example na to sa uban. Nandiin, tinuod gid na imong pagsalig pagpangalagad sa Ginoo. Dili lang na nadasig kas kadaghunon, nadasig ka kay muni-muni mo na. Okay, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord. Abi ang iyang pagkuan ni Pablo. Kinanglan puno ta mo padayon nga amo trabaho enthusiastically, madasigon nga mo trabaho para sa Ginoo. Muna timailhan nga lig-on ta ug ang atong pagtupagsalig sa Ginoo iswa na tarong. Ang imong pagpanabaho sa Ginoo, ang imong pagisimbas Ginoo, pagdaig, pagyupos Ginoo, way kausaban kun dili nagkagrabe na noo. Hallelujah. Remember kung madasig lang tagdaghan, delikado ka anak. Pero kadasigon mo permi. Madasig lang takidaghan panalangin, dako ka kwarta. Nya pag wala na kay kwarta, di madasig delikado. Hello? Diba? Kinira bang kwarta? Kung na kayo madawat, dako pagdawat. Pero di ka sa pagdawat anak, paingon na dapat pagamay. Sa ato pa, kung imo kadasig na sa imong kwarta, di kadyot ka madasig. Kung imo kadasig na sa imong kadaghanon sa grupo, labig maginusara ka na diluoy ka. Si Daniel, siya lang isa nabilin. Upat sila nga nabiha dito sa Babylonia. Alang-arang tutulog kay nag-uban si Shadrach, Meshach, Abednego. Si Daniel lang, si Daniel. Pero nga naman, wa siya nagsubo. Tungod kay kung pirmi na ito ka-istoryang Ginoo. Pirmi tam communicate sa Ginoo. Dili sad imong adlaw, dili sad imong moment. Kaya Ginoo ki-istorya nimo. Hallelujah. So to, always work enthusiastically for the Lord. For you know that nothing you would do for the Lord is ever useless. Kaya nasayod mo, nga walay gibuhat nimo para sa Ginoo, nga walay pulos. Ang tanan is useful. Ang tanan is recorded. Ang tanan valuable sa Ginoo. Walay gibuhat daw nato para sa Ginoo, nga walay bili. Bilil po ang tanang gibuhat nato sa Ginoo. Labi na kung gitagaan po nimo bili ang pagpamuhat ana para sa Ginoo. Hallelujah. Work enthusiastically, always work enthusiastically for the Lord, for you know, kanasayid mo, that nothing you do for the Lord is ever useless. Kayo, masayid mo, nga walay gibuhat ninyo para sa Ginoo, nga walay pulos. Ang tanang gid mapuslanon, ang tanang gid bilil mo. Hallelujah. Bilil mo. Kung ang tao gitagaan og reward sa iyang pag-work hard nini kalibutan na, mas labaw ang Ginoo. To, ang balaod diri sa kalibutan is just a shadow of the law of God. So greater ang balaod sa Ginoo, greater ang reward ni Lord. Di lang kay sa langit ta i-reward, pati diri sa kalibutan i-reward ta niya. The favor that we receive, the protection, the provision, wa ta pasagdis Ginoo.
Ha? Nga na. Okay, let's go back to, baday na ta? Unsay gingon na, be strong and immovable, liguntaw, dili matamarog, always work enthusiastically for the Lord. Gidasig ta, magtrabaho ta pirmi sa para sa Ginoo. Dili kay para sa Ginoo. Kung unsa itong gibuhat para sa Ginoo, ato trabahoon. Okay, magawa sa takal sa Colossians 3:24. In connection with this verse. Colossians 3:24. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward. And that the master, 23 sa daw, punta natin 23. Okay, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Kasi kung dini, magtrabaho kuno tanga, willing. Andang ka mo trabaho, di kay kung ta gusto. Work willingly at whatever you do, bisag unsay inyong gibuhat. Trabaho ang may kagustuhan, dili kay kontra gusto. Trabaho for though you were working for the Lord. Sama nga nagtrabaho ka ni para sino, rather than for people. Munay prinsipos Ginoo. Kung unsa inyong ginatrabaho, trabaho para sa Ginoo. Tarungag trabaho, kinasing-kasing nga trabaho. Kay nga naman, mo nay sugo sa Ginoo. Kay mo nay pagpaila nga anak jud kas Ginoo. Ang imong pagtrabaho diniyos, makadiyos, makapahimaya sa Dios. Kay nga naman, ang sa daw kuno kung buhaton nato ni nga kinasing-kasing verse 24. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward. Kay kung mo na atong pagtrabaho, tagaan tag reward ni Lord. Tagaan tag reward. Dako nga reward. Una-una, atubangan sa Dios ginadayeg ka. Gipasidunggan ka. Ikaduha, na akay pabor. Mag-open ang Lord of doorway. Pabor na ihatag nimo. Sa daghan mga tao, priority ka kay priority nimo si Lord. Yan ako, ato naging Domingo ba to? Diri sa kalibutan, kung tiguwang ka, senior citizen ka, pregnant ka, nga women, and then lactating mothers, nagpasuso ka, o naipila-pila, priority ka. Pero sa Ginoo, dili na. Kung kinsay nag-prioritize ni Lord, i-priority ni Lord, tigulang makagbatan o umang ka nangalagad, o dugay nangalagad, ikaw priority ni Lord. Nga na lagi na siya, nga prinsipyo, dili din na siya mabangbang. Di kaya dugay naman ko nga Christian, dugay na ko nangalagad. Ayaw ginaikuan kay kung ingana bahisihanan, magsalig to mga daan. Hallelujah. Okay? And that the master, remember that the Lord will give you an inheritance as your reward. And that the master you are serving, is Christ. Kung isipon nimo sa imong pagtrabaho, ang imong agalon ana mo si Kristo Jesus. Di ka, wa man itong agalon diri, magbinuang ka na. Pakyo na ito ning oras. Ato ning, diba? Tingnan na. So, remember that si Christ inyong master. Wala man ang agalon diha. Pero si Christ Jesus ang kita. Ang pagminaro, dili dyan na iyas Ginoo. Apan ang paglikay sa maro, Diyos nun yun na siya. Hallelujah. Okay, now let's go back to Romans chapter 6, our key text. Hallelujah. Okay, Romans chapter 6. Kanato asa na nga verse. Praise God. Okay. Verse 12 na ta. Verse 12. Okay, Romans chapter 6, verse 12. Do not let sin control the way you live. Do not give in to sinful natures. Tambag ni Lord. Ayaw gayo tuguti nga ang sala mo'y makontrol sa imong kinabuhi. Kay kung kontrol ta sala, luoy ta. Permita defeated. Permita perdido. Permita di ba ang perdido? Di man ka magmalipayan kung perdi ka. Saan imong life? Do not give in to sinful desires. Ayaw tuguti nga diin, maulipon ka sa imong tawhanon nga mga tinguhan.
Kay gusto ko. Gusto man ko mo dato. Dali ra ko maabot ako pangandoy. Mualigya na lang ko siya po. No. Kadali ra man. Basta di lang masakpan, dali ra. Karon igara na ra ba puno karon na ng kuan karon. Oh. So muna ato ipaidi ko bantu ganay ra ang CDO watch mo. Tawo na karon bulana. Kay naa di alarming na di atong sugat. Tugot sa Ginoo. Sugo tas Ginoo. Ha? Nga diin dili nato tugutan atong pagalingon nga diin maulipon sa kailibgon sa pagpakasala. So to, ang ato una atong tune in ako sa Ginoo, Lord. Tuluy ko giyahin ko nga di ko makasala. Makalikay ko sa pagpakasala. Giyahi ko. Hallelujah. Nga di ko maulipon sa pagsala. Do not give in to sinful desires. Let's move on to the next verse. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Ayaw tuguti ang abisan unsa nga bahin sa imong lawas nga diin mahimong instrumento sa yawa. So pwede di ay gamito sa yawa atong parts atong body as instrument of the devil to serve sin aro ang alagad tag sala. Instead, give yourselves completely to God. Ang sugo sa Ginoo, itugyan nato itong kagalingon na himpit gad nato sa Ginoo para wala na isuluna ang yawa. Hallelujah. For you were dead, but now you have new life. Patay ka mo kadto, apan karon na bag-o na inyong kinabuhi. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Gidasig kita, gamita ang tibuok nimong lawas nga diin instrumento sa pagbuhat o matarong para sa kaymayaan sa Dios. Ayaw gimua imong lawas nga negosyo para mag-income pinaagi sa sala nga pamaagi. Gamito nato atong lawas nga motrabaho ug tinarong. Hallelujah. Gamito nato atong gadget nga diin mahimaya ang Ginoo. Dili kay way gadget nga diin maghatod nato sa pagpakasala. Klaro kaysa na, do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Gitugo, iya gitang gisugo. Iya tang gisugo. Ayaw tuguti nga ang unsa nga bahin sa imong lawas nga diin itmatugyan mo sa yawa nga ang yawa maghatod nimo sa pagpakasala. Instead, noon ihatag ka kumplito imong kagalingon kadto sa Dios kay patay na kamo ug kamo bag-o na inyong kinabuhi. Nindot kaayo ning magpadayon tas pagpangalagad na ang kabag-uhan is nakita dyan. Hello? Diba? Sa una nga di ta himasag Bible karon himasa na tag Bible. Sa una nga dili ta gabali-balik simba karon gabali-bali na tag simba. Sa una nga ang atong kalipay tuad dito sa gawas sa labag barkada inom sa padiha karon di na taganana. Congratulations. Congratulate yourselves. If these are the changes in your life. Nga naman, it means nga diin na anay dako nga timailhan nga diin na anagid ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah. Use your whole body, gamita ang tibuok imong lawas as an instrument to do what is right for the glory of God. Muna'y tamba. Nga naman, kung ato ng buhaton, madaogon ta, malipayon, malinawon, and favored greatly ta sa Ginoo. Unsa may mahitabo, hallelujah. Ang pabor sino, protection, ato Di ta itugas Ginoo sa atong kaaway. Di ta itugas sa Ginoo sa kaaway. Prioritizing the Lord can also be, hallelujah, our benefits. Let's move to the next verse. Sin is no longer your master. Ang sala, dili na nimo agalon. Kanang mga taong kawatan, naulipon sa espiritu sa kawatan. Ang ilang master ang kawat.
Sin is no longer your master. Ang sala dili na ninyo agalon. Umatod pa, for you no longer live under the requirements of the law. Kawa na mo nagkinabuhi ilalong sa balaod. Instead, you live under the freedom of God's grace. Kay nagkinabuhi na mo diya sa kagawasan tungod ni Kristo, tungod sa Dios. Hallelujah. Sumayana. Gusto sa Dios nga din ang atong kinabuhi kay mutan jud kanunay di lang sa Domingo ra. Amen. Di lang sa Domingo ra. Oh, halipay ba di mo nga inyong anak magtarong lag atubang niya likod ninyo pulos sa kabuang. Malipay mo anak. Tarong ninyo atubang ninyo tarong kaysa na tarong jud kaysa na tarong manulti tarong mangliw pag dalikod nimo murag kinsa. Kung makabalo ka, di mag-uol jud ka. Ingana ka pa ng Ginoo. Mag-uol ang Ginoo kung ingana ta. Maulawan siya. Maulaw ta, di ba? Maulaw ta nga. Ha? Ingana di ay. Kung ingana itong batiod, ingana po ng batios Ginoo. Ganun lang yun. Hallelujah. Kung nakabalo si Lord, naulawan ba siya? Nag-uol ba siya? Ha? Nagpakaulaw ba ta niya? Nagpag-uol ba ta niya? O nagpalipay ba ta niya? Sa matag adlaw nga tanan. Adlaw o gabi kay ay di man kumakit ang kay gabi man ron. Ay, unsa pagtuon mo sa Ginoo. Di gamhanan, gamhanan ang Dios. Wa gani siya tulog-tulog kay para lang magtan-aw sa matag usa aron nga walay maka siba. Di siya malipat. Let's move on to the next verse. Well then, since God's grace has set us free from the law, does that mean we can go on sinning? Of course na siya. Usa, tungod kay ang grasya sa Ginoo naghatag man nato kagawasan gikas balaod, ipasabot na ba niini nga magpadayon ta sa pagpakasala? Oh, grabe no? Mura bag balaod bitaw nga pagpangutana di sa korte sa hearing. Kay gawas no naman kita. Matod pa tungod sa grasya sa Dios. Magpadayon batas pagpakasala. Isa dili. Kaya mura bag ingani ba? Napriso ka, nakagawas ka, o niya gusto na po ka mabalik sa prisuhan. Di way nada. Mura to baboy nga gihiluan na sa iyang sa to giliguan na nimo kayo. Unya tikin mo ligog sa buwan pa nimo. Taod-taod. Kagan siya. Uy, paingon mas pita. Perti man niyang lubog-lubog dos pita. Di ikaw magtanaw. Ay, pagwa na ko sa buni. Ay, pagwa na ko sa buni. Wala ko ligo diba? So na yung mga ingana ng klase nga tao. Nga, grabe na ang workout sa Ginoo, effort sa Ginoo. Balik lang gyapon dito. Ug ang Ginoo na lipay. Busa ingon siya nga, tungod kay ang grasya sa Ginoo naghatag nato kagawasan di ka sa balaod. Dili ipasabot ba niini magpadayon tas pagpaksa dili gayud. Let's move on to the next verse. Okay, next verse. Don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? Wa ba mo nasayod nga ulipon kamo kung kinsa inyong gituman. You can be a slave to sin. Mahimo kang ulipon sa sala, which leads to death. So, unsa kuno ang maghatod sa kamatayon? Ang sala. Kung magpaulipon ta sa sala, maghatod kita sa kamatayon. Unsa gani ang unang kamatayon na hitabo? Physical or spiritual? Unsay una na hitabo nga kamatayon? Spiritual or physical? Spiritual. Pag matay na imong spiritual, di nakaganaas Ginoo ba? Di nakaganahag ampo ginagsimba. Kanya gusto kag langit? Remember nga, kinirabang lawas, di pinmatug langit. Ang ato ba yung spirit? Yung saan pag-ato sa itong spirit sa langit, nga patay naman. Nabalay patay, mag-atog langit. So, you can be slave to sin. May mga ulipon sa pagpakasala nga maghatod nimo sa imong kamatayon. Or you can choose to obey God, or makapili ka sa pagtagtumas Ginoo, which leads to righteous living. So, unsa daw kuno maghimo na itong matarong nga pagkinabuhi kung mag-obey tas Ginoo. Huwag ilagin ako.
every sin is a step away from God. Every time we sin against God, every time magpakasala tas Ginoo, nagtikang ta palayo sa Ginoo. And every time we obey the Lord is a step closer to God. Every time we obey the Lord is a step closer to God. Matapanahon nga kita mutahod sa Ginoo, tumas Ginoo, nagpaduol kita sila Ginoo. Kung magpaduol tas Ginoo, sure ginang protection. Kung duol tas Ginoo, sure kita panalipdan. Sure kita di niya pasagdan. Magkinaunsa man. Nga naman, He is the God of provision. Diyos siya mutagbo sa tupanan. Diyos sa protection. Diyos sa kalipay. Diyos sa kalina. Diyos sa kadaugan. Ang nga, unsa siya, atong maambik, atong madawat. Muna isang, duol mo na ako. Come to me, duol mo na ako. Wala siya, alayo mo na ako. Kita inyo palay ka, ito ng mga dautan. Palayo mo na ako. Ganay tanaw ninyo. Si Matthew chapter 25, palayo ka mo, you doers of wickedness. Palayo. Ang ipaduol sa iya, katurang gaubay. Let's move to the next verse. Thank God, once you were slaves of sin. Pasalamati ang Diyos. Kay kaniadto ulipon ka mo sala. But now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. So, grabe. Pasalamati ang Diyos. Nga diin, kaniadto ra mo ulipon sa sala. Apan karon, inyo nang kinasing-kasing gituman ang iyang pagtulunan, ang kini nga pagtulunan nga among gihalad, gihatag diha kaninyo. So malipay mi nga din makita nga nagpadayon ta sa pangalagan. Ni dawat ta sa pagtulunan ug ni tuman ta. Ni dawat ug ni tuman. Atong pa sa pulong sa Ginoo. Kay kung atong tumano ni bulahan jud ta. Dili tong kanta sa Pasko nga bulan-bulan ang tagbalay awitan. Bulan ang tagbalay awitan. No, bulahan ug bulahan kay ang tao nga nagatuman sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga nagakalipay nga diin gitudluan sa pulong sa Ginoo. Okay. Now let's move on to the next verse. Now you are free from your slavery to sin. O karon gawas nun kamo sa pagkaulipon sa sala. And you have become slaves to righteous living. Wow! Ulipon gyapon kamo karon apan diya sa pagamatarong na nga pagkinabuhi. Hello. Diba? Ulipon gyapon ta pero sa pagamatarong naman. Naglikay na dili na ko ana uy. Kani adtura ko ana karon di na. Malipay ang Ginoo no. Kung malipay ta nga magpakabalot ta nga ingana atong kaigsuonan, damor gid ang Ginoo na lipay nga ingana na atong choice, ingana na atong declaration nga dili na ko ano. Kani adtura na nako gibuhat karon di na. Hallelujah. Amen ba? Praise God. Nga naman, ug kana na nakapasar na ta. Wala na nimo na gi-shade, wala na nimo na dili na ko ana. No na ko ana, di na. That was my old life. New na ko karon bag-o na ko. Amen. Hallelujah. We become slaves to righteous living. Mga ulipon na kita sa pagamatarong nga pagkinabuhi. Let's move on to the next verse. Because of the weakness of your human nature, I am using the illustration of slavery to help you understand all this. Tungod kay huyang paman kamo sama sa tawhanon nga kining pamaagi. Maghatag ko ng illustration aron pagpaday unsa ang pagkaulipon. Hallelujah. Previously, you let yourselves to be slaves of impurity and lawlessness. Sa kaniadto, ulipon kamo sa pagkahugaw o dili mo kasbalaod, di mo panig sa balaod, which led ever deeper into sin, na naghatod ninyo dito sa tumang pagpakasala. Now you must give yourselves to be slaves to righteous living so that you will become holy. So muna na ito, righteous and holy na din. Sa una, bad and wicked. Bad and wicked sa una. Karon, righteous and holy. Righteous and holy. Now, i-remind ko ni Lord about sa Revelation. Okay. Nga, daghan sa katapusang mga adlaw,
ang mga tao is musamot og dautan. Ang mga matarong musamot og matarong, ang mga dautan musamot og dautan. Okay, let's find out if I remember the verse. Hallelujah. Murag nalimot jud ko but in the book of Revelation but represent na lang ta sa Ephesians sa Romans. Okay. Now where are we? You must give yourselves to be slave to righteous living so that you will become holy or mahimo kamong balaan. Let's move on to the next verse. Next verse, baby. When you were slaves to sin, you were free from the obligation to do right. Sadyang ulipon kamo sa sala. Gawaston kamo sa nga nang maturag. Gawaston kamo sa obligasyon sa paghimog tarong. Di kita kay magtarong sa ulipon pa sa sala. Di kita. Gusto lang nato pero di mahitabo. Gusto ta maghimog matarong pero di kita ka step forward. Nga naman, ulipon man, nga naman. Wala pa mata nakakonect ni Jesus. Diba? Kung, for example, nga nita sa una na ata sa bumaw. Ata sa bumaw, naginang tago mo pull out na to anak. So, maka-pull out na to anak. Mo si Jesus, Lord Jesus, help me, guide me. Pull me out from here. Biraha ko gikan diri. Di kay, kanahan na po ka dito, diri lang ko. Kanahan lang ko diri. Marang na-enjoy man ko diri. Hello? Gusto ni Lord nga mga itagtabang. Kay aron nga tabangan jud ta. Yeah, let's move on to the next verse. Apit ta mo man. And what was the result? Unsa may resulta din ato? You are now ashamed of the things you used to do. Things that end in eternal doom. So ingon si Lord. Ni unsa may hinungdan? Unsa may ending sa inyong gibuhat sa una ng sala? Di ba naulaw mo? Di ba? Maulaw ta nga sa una lagi. Wala, kalain mo rito kung lumatan sa una. Pero sawa pa nakabros sa matunan mo, okay ra to, normal ra to. Pero sa di nakabros sa matunan, kaulo, badi ato, laina, badi ato, what was the result? You are now ashamed of the things you used to do. Naiula na kamo sa mga butang inyong gibuhat kaniadto. Things that end in eternal doom. Mga butang nga motapos tas inyong kalaglagan. Let's move on to the next verse. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. O karon gawas na mo. Matod pa. Gawas na mo sa gahom sa sala. O nahimo na kamong ulipon sa Dios. Di na ulipon si Yawa. Bapaka na to si Lord, ana, no? Amen. Ulipon na mo sa Dios, dili ulipon si Yawa. Kung ulipon na ta sa Dios, ulipon ta sa pagpakamatarong pagkabalaan. Ang mga tarong nga mga butang, maayong mga butang atong gihimo. Ang dautan di na to choice ang mga dautan. Hallelujah. Now you do those things that lead to holiness and result into eternal life. O karon gibuhat ninyo ang mga butang nga maghatod Dios pagkabalaan o ang resulta ni kinabuhing walay katapusan. Wow. Magtapos kini kinabuhing walay katapusan. Nga mahiluna kita sa langit. Di na kita mag-alindasay dito. Wala na isipon, hubak, ubid, diabetes, high blood, kurikong, allergies, dengue, tuberculosis, unsa diha. Wala na. Pagganindot na dito. Munang pagkabalon ako, ani ko, Lord, di ko dito sa imperno, di ko langit. Munang decision dito ko. Kaya ang saktong decision, ubanan o saktong action. Amen. Okay? Nagresulta kini pagkabalaan o amatod pa kinabuhing walay katapusan. The last verse. Verse 23. For the wages of sin is death, kaya ang bayad sa sala kamatayan. But the free gift, apan ang libre nga gasa sa Dios, is eternal life through Christ Jesus our Lord. Na ay libreng gasa si Lord. Pinagi ni Jesus Christ. Ito, gahapon ba to? Di ba na ako check up ito sa generic pharmacy. Kung gusto ka sa imo
Na kayo pila imong sugar, pila sa ito imong mga problema sa imong lawas. Abuan dito, mabayad ang 25, barato ra baya ang 25 sa ato pagka magliniya. Sa ato sa Ginoo, gasa na dili na bayaran nimo. Hello? Gasa sa Lord, grabe ang gasa sa Ginoo sa ato. Gasa sa kinabuhi, gasa sa kalipay, gasa sa kalinaw. Ihatag na sa Ginoo sa ato. Anong di ba ito kumalinawan? Walay problema sa Ginoo na sa imong kaugalingon ang problema. Wala ka na ngayon sa Ginoo guidance. Wala na kay istorya sa Ginoo. Wala na gipangayo sa wala mo nakadawat kay wala mo gipangayo. Wala ninyo nadawat kay wala ninyo gipangayo. You did not receive because you did not ask, matod pa ni Lord in the book of James. Wala ninyo nadawat kay wala ninyo gipangayo. Okay, tan-awon sa nato na last verse na lang nato karon. Okay. Anong wala daw kuno na dawat kay wala pangayo. You never receive because you never ask. Hallelujah. Dili tatagaan sa Lord kung dili nato pangayoon. Ha? Ang tanan ato jung pangayoon kay aron ihatag sa Lord. Mo na kitang tanan makigistorya sa Ginoo kay para nga kanang madawat nato atong pangayo. Hallelujah. Okay. So James 3:15 tan-aw nato ng James 3:15. Santiago 3:15. Okay. 15 to 16. 5:15 to 16. 5:15 to 16. Such a prayer offered in faith will heal the sick. Ang pag-ampo nga gihalad uban ang pagtuo makaayo sa balatian. And the Lord will make you well kung maghatag inyong kaayuhan. And if you have committed any sins, you will be forgiven. Kung nakahimo tag sala pasayloon ta, kung nangaitag ka pasaylo as Ginoo. And then verse 16. Such confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. Sa unsa kuno hinungdan nga di ta maayo, wa na to isugid atong sala. Isulti niyo mga sala sa mata usa. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Mo na nga i-work out nato ning pag-ampo pag-istorya sa Ginoo. Mangay ta niya kung sa atong pangayoan. Lord, kay ayuha taon ko. Wa na ko'y kwarta, Lord, ipa-doktor. May ning wanay kwarta kay pagtuon na to'y gamiton. Kaya kung naapay kwarta, diretso man ang tag-hospital. O, diba? Wa na kitay kwarta. Ikaw na lang yun. Amo na gusto sa Ginoo. Ikaw na lang yun, Lord. Akong paglao mo na. Mamuhat din ang Ginoo. Amo na akong ipangayo. Nak mo na wala tatagaig kwarta kay gusto na ko pagtuo imong palihukon. Dili kwarta palihukon. Amen. Hallelujah. Kaya sa'y mataranta man ta. Ang gusto sa Diyos di tamatananta. Let us close our eyes and pray unto the Lord. Praise be to God. Hallelujah, the King of Kings and the Lord of Lords. Glory be to your name, O God, for your living word that we have heard this morning, O God. Sanctify and purify, O Lord Jesus, the hearts and the minds of your people, O God, the body, soul, and spirit, O Lord God, so that we will have, O Lord Jesus, we might have, O Lord God, an obedient spirit, O Lord Jesus, hallelujah, that will bring us into eternal life, O God, that will make our lives holy and righteous before the throne of grace, O Lord. Salamat, O Diyos, sa ikaw nga nagapadaliw sa mga pagampo. Continue to bless us all together and guide us, O Lord God, according to your plans and purpose in our lives, O Lord. Thank you so much for granting our request. In the mighty and holy name of Jesus, we ask and pray, and everyone will say, Amen and Amen. Praise be to God. Hallelujah. So, padayon ta sa ato pag